Mapagpalang araw po muli mga kaibigan. Maraming salamat po sa mga patuloy na nakikinig at sumusuporta sa ating mga kwentong pangkababalaghan. Sa mga nag-like, nag-share ng ating mga kwento. Sa mga hindi nag-i-skip ng ating mga ads. At sa mga dating subscribers ko po. At sa mga baguhang nag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat po sa inyo. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang huling bahagi ng ating kwentong pinamagatang, ang Super Bolik. Narito po ang ating kwento. Pakinggan niyo po. Totoo po ba ang mga sinasabi niyo, Don Mariano? Oo, Arnolfo. At kailanmay, ang laban ng Super Bolik mo na yan at ng aming hiraw ay ang labang matagal na naming hinihintay. Halos hindi pa rin makapaniwala si Itay sa mga sinabing yon ni Don Mariano. Pumayag na rin si Itay sa gusto nitong mangyari. Sige, Arnolfo. Ngayong susunod na linggo ay doon mismo sa ating sabungan. Ay doon natin pagharapin ang ating mga panabong. Masasayang umuwi si Itay Arnolfo, Mang Saulo, at ang aming mga tiyuhin. At dahil sa panalo ang aming Super Bolik, kung kaya't napagplanuhan nilang mag-inuman. Ngunit nagsalita itong si Mang Saulong. Hindi siya makakasama sa kanila dahil sa may kalayuan ng aming baryo sa aming bayan, kung saan ay doon ito nakatira. Huwag kayong mag-alala, makakainuman ko rin kayo, Arnolfo. Kung papayag kayong ako pa rin ang kukunin yung magtatari sa inyong Super Bolik laban sa hiraw ni Don Mariano. Ang sabi ni Mang Saulo kay Itay. Sumagot naman sa kanya si Tio Pablo at sinabi nitong, Ikaw lang, Saulo, at wala nang iba pa ang kukunin naming magtatari. Maraming salamat sa inyo. Pagkarating nila Itay sa aming baryo, ay naging usap-usapan na ng aming mga kabaryo ang tungkol sa pagkatalo ng mga panabong ng mga dayuhang merong mutya sa aming Super Bolik. Sa ipinamalas na laban ng aming panabong, ay marami sa mga sabungerong nagsasabing ito na ang magdadala ng swerte kina Itay at sa aming mga tiyuhin. Hanggang ngayon, ay hindi pa rin ako makapaniwala ang ating Bolik at ang hiraw nila Don Mariano ay ang magbabanggaan ngayong darating na linggo. Ang sabi ni Tio Ronaldo sa harapan ng inuman. Ako rin, Otol. Yun din ang nasa isip ko. Ang tugsong namang sabi ni Tio Rafael. Nangyari o mangyayari yun dahil marahil ay nakita na nila Don Mariano ang totoong panabong na alam nilang mayroong ibubuga laban sa kanilang hiraw. Ang sambit naman ni Tio Pablo. Sa tingin nyo, mga bayaw, may kakayahan kayang tumbasan o higitan pa ng ating Bolik ang hiraw nila Don Mariano? Ang seryosong tanong ni Itay Arnolfo sa kanyang mga bayaw. Oo, bayaw, Arnolfo, dahil nakita naman nating lahat sa kung papaanong makipagbakbakan o makipaglaban ng ating Bolik. Kalmado ito at hindi basta-basta umaatake, mabilis at sa oras na ito'y pumalo ay paniguradong ikasasawi ng kanyang katunggali. Kung sa bagay, Bayaw Simeon, tama ka riyan. At saka hindi ko alam sa aking sarili kung bakit ba punong-puno ng pag-asa ang aking isip na may tatagumpay ng ating Bolik ang magaganap na bakbakang yun. Ang sabi pang muli ni Itay Arnolfo. Pero wala ba kayong napapansin sa mag-amang Don Mariano at Feliciano kanina? Nagtataka lang kasi ako. Dahil hindi ugali ng mag-amang yon ang maghamon, pero kanina sila mismo ang nagsabing ibabangga nila ang kanilang hiraw sa ating Bolik. Iyan din ang kanina pang naglalaro sa isip ko, Bayaw Simeon. At malakas talaga ang hinala kong para bang matagal na nga nilang hinihintay ang pagkakataong magkakaroon ng makakabanggang katulad ng ating Bolik ang kanilang hiraw. Sa mga sinabing yon ni Itay Arnolfo ay mas lalo pa ngang nahiwagaan ang aking mga tiyuhin. Samantalang sa tahanan ng mag-amang sina Don Mariano
Anak Feliciano, ang araw ng linggong darating, ang bakbakan ng ating hiraw at ng superbolic nila Arnolfo, ay ang araw na upang ating iwan ang mundo ng pagsasabong. Dahil ang superbolic ni Arnolfo ay ang panabong na nooy pa'y sinasabi ko sa iyo. Ang sabi ni Don Mariano sa kanyang anak, sumagot naman ito sa kanya at sinabing, at alam ko pong yun na ang magiging simula ng pagiging tanyag na sabongero nila Mang Arnolfo. Papa, sa wakas ay natagpuan na rin natin ang totoong katapat ng ating hiraw. Oo anak, at ang araw na yon ay paniguradong dadagsain ng maraming mga tao ang sabungan. Totoo ang lahat ng mga sinabing yon ni Don Mariano dahil kumalat at sumabog ang balitang yon o ang magaganap na bakbakan ng aming superbolic at ng hiraw na panabong nila Don Mariano sa lahat ng mga baryo at maging sa mga bayan. Mabilis yung nakarating sa mga kaalaman at pandinig ng mga tao, mamumusta man o sabongero, magsasabong man o hindi, ay ang araw na yon ay ang kinasasabikan ng mga tao. Dadalo ba tayo kaibigang Karding sa linggong darating sa baryo nila Arnolfo? Sa baryo nila Arnolfo? Oo kaibigang Noli, upang sumuporta at pumusta sa superbolic ni Arnolfo. Nang sa ganoong paraan ay ating maipakita sa kanilang mga totoo tayong mga sabongero. Ang sagot ni Mang Karding sa kanyang kaibigang kaharap. Alam mo kaibigang Karding, malakas ang kutob kong magtatagal pa ang superbolic na yun ni Arnolfo at nakikita kong yun na ang magiging umpisa ng kanyang pagiging isang tanyag na sabongero sa pamamagitan ng kanyang panabong na merong kakaiba at nakamamanghang mga paraan ng pag-atake. Ang superbolic na may kakaiba at walang katulad sa bilis at lakas kung pumalo ang superbolic ng mga sinaunang sabongero. Ang dagdag pang sabi ni Mang Noli, walang kapantay ang nooy sayang nararamdaman ni Letay Arnolfo sa aming panabong dahil halos lahat ng mga sinyalis sa isang malakas na panabong ay nakita na nga nila sa nasabing bolik. Bihira itong tumilaok, hindi malikot sa kanyang kulungan, nakatali man ito o hindi. At ito'y walang ipinagkaiba sa mga inaasal ng isang immortal bolek nilamang Duso at ng malagintong panabong nilamang Kano. Bayaw Arnolfo, may tatanong lang sana ako sa iyo. Ang seryosong tanong ni Tio Pablo kay Itay. Ano yun Bayaw? Sabihin mo't makikinig ako. Kuha na papaano kung sakaling matalo ng ating bolek ang nakamamanghang hiraw nila Don Mariano? Anong binabalak mo? Kung mangyari man yon Bayaw, ay magpapatuloy tayo sa pagsasabong. Pero may importante akong sasabihin sa inyo at dapat nating gawin. Importante? At dapat nating gawin Bayaw, Arnolfo? Ano yon? Bayaw, Rafael, sa inyong tatlo, makinig kayo. Sa bawat laban ng ating bolek ay huwag tayong pupusta ng sagad. Huwag tayong magbabago ng ating pagkatao. Manatili tayo sa kung anong meron tayo. Huwag na huwag nating ipagmamayabang ang ating panabong. Higit sa lahat, ang huli at pinakang importante ay dapat sa bawat perang maipapanalo ng ating panabong ay kinakailangan nating mag-ipon para sa ating pamilya. Dahil mga Bayaw, ang lahat ng swerteng ibinibigay sa larong sabong ay may hangganan. At kung sakaling dumating man ang panahong yun, ay wala tayong poproblemahin. Meron tayong pirang ipong magagamit para sa ating pamilya. Sana'y nauunawaan niyo ako mga Bayaw. Bayaw Arnolfo, malinis at totoo o tamang lahat ang mga sinabi mo. Nakatuon ang isip mo sa hinaharap sa maaaring mangyari, kaya't walang dahilan upang hindi ka namin sundin. Ang masaya at may ngiting sabi ni Tio Pablo kay Tay Arnolfo. At yun din ang sinabi ng tatlo pa sa aming mga tiyuhin na sina Tio Rafael, Tio Simeon at si Tio Ronaldo. Hanggang sa sumapit na nga ang kinasasapikan at hinihintay ng lahat ang pagsapit ng araw ng linggo. Ang pagkikita nila Itay Arnolfo at Don Mariano sa aming mismong sabungan. Nagsisiksika na sa tabing dagat ang mga bangkang nagmula pa sa ibang mga baryo. Mga bangkang pag-aari ng mga dumalong mga sabungero at mga mamumusta, makatunghay lang sa bakbakan ng hiraw
at ng aming bolik. At kabilang sa mga yon ay ang bangkang pag-aari at sinakyan nila Mang Noli at Mang Karding. Isinama nila at isinakay ang magtatari sa aming bolik na si Mang Saulo. Maraming salamat sa pagdating niyo mga kaibigan. Dito mismo sa aming baryo ngayong araw na ito nang magaganap na bakbakan ng aming bolik. Ang sabi ni Itay Arnolfo kina Mang Saulo, Mang Noli at Mang Karding at sa isang hepe ng aming baryong nagdala sa kanila sa aming bahay kung saan ay kasalukuyan ng makikitang hawak at hinihimas ni Itay ang balahibo ng aming bolik na nasa kanyang pag-iingat at pare-pareho na nga silang mga nakahanda na para pumuntang sabungan. Oo mga kaibigan, sinundo ako sa aming bayan ni Noli at Karding at isinama nila ako rito sa inyong baryo. Ang sagot naman ni Mang Saulo, kung ganoon mga kaibigan, magkape na muna tayo. Kumain ng mga nilagang saging na saba bago tayo pumuntang sabungan. Pero teka lang, ano yung dala mo kaibigang Karding? Kuwan kaibigang Arnolfo. 2 boteng mamahaling mga alak ang mga ito. At ito'y sinadya naming dalhin dito sa inyo upang ating pagsaluhan mamaya. Pagkatapos ng laban ng ating Super Bolik, nagpasalamat sila Itay sa 2 magkaibigan na sina Mang Noli at Mang Karding. At pagkatapos nilang makainom ng mainit na kape at makakain ng mga nilagang saging na sabay, ay magkakasama na nga silang naglakad papunta sa aming sabungan. At do'y bumungad sa kanila ang maraming bilang na mga tao sa paligid ng sabungan. Pansamantalang pumwesto sila Itay sa isang malaking punong santol di kalayuan sa aming sabungan. At nang mapansin sila ng mga tao sa paligid ng sabungay, ay nagbulong-bulungan ang mga ito. Habang nakamasid sa bolik na hawak ni Itay, ilang sandali pa'y dumating na nga ang mag-amang sina Don Mariano at Feliciano. Dala ni Don Mariano ang nakamamanghang hiraw na panabong. Lumapit kaagad ang mga ito kina Itay at sinabing, "Mga iho, pagkatandaan nyo ito. Ang magaganap na laban ngayon ng ating mga panabong ay labang magpapabago sa ating mga buhay." Teka lamang po, Don Mariano. Ano po bang ibig niyong sabihin? Ang tanong ni Itay Arnolfo sa kanya. Iho, sa labang ito ay parehong merong magbabago. Dahil sa oras na matalo ng bolik na yan ang aming hiraw, ay hindi na kami kailanman dadalo sa anumang sabungan. Kaya naman ay ano pa ang ating hinihintay? Karamihan sa mga taong nasa paligid ng sabungang ito ay nagmula pa sa malalayong lugar. Pumasok na tayo sa loob ng sabungan nang maumpisahan na natin ang kanina pang labang hinihintay ng lahat. Nagtatakamay, sumunod si Itay Arnolfo at Mang Saulo kina Don Mariano na pumasok na sa loob ng sabungan. At pagkarating do'y, pinagharap muna nila Itay at Don Mariano ang kanilang mga panabong. Parehong gumanti ng mga pagtuka ang mga ito sa bawat isa. Kung kaya't ipinag-utos kaagad sa kanila ng sentensyador ng sabungan. Nakargahan na ang mga ito ng tig-isang matalas na mga tari. Si Mang Saulo sa aming bulik na buong ingat na hinahawakan ni Itay Arnolfo at si Feliciano na isang magtatari ay sa kanilang hiraw na panabong. Parehong kalmado sa kanilang mga kamay ang 2 mga panabong at parehong nakikiramdam ang mga ito sa paligid ng sabungan. Marami sa mga mamumusta ang hindi na malaman pa kung kanino nga bang panabong sila pupusta dahil sa pareho ang tindig ng mga ito at ng pareho ng matagumpay na makargahan ng mga tari ang kaliwang paanan ng mga ito'y marahan na nga silang nagharap sa gitnang bahagi ng sabungan. Dala ang kani-kanyang mga pambatong mga panabong. Nagsigawa na at naglikha ng ingay sa paligid ng sabungan ang mga mamumusta na kagaya ng karaniwang maririnig sa isang sinaunang sabungan. Aminado si Itay sa mga pagkakataong yon na maging siya may sa kanyang sarili ay nakakaramdam na ng kaba para sa aming bolik. Ngunit nang ito'y bigla ang bumigat sa kanyang kamay, ay nawalang lahat ang takot sa kanyang sarili dahil naniniwala siyang may kung ano ng misteryo ang lumulukob sa hawak niyang super bolik na katulad ng kanyang naramdaman nang hawak niya ito noong naging banggaan ito sa panabong na alimbuyugin ni Mang Noli. Parehong gumanti sa bawat isa ng pagtuka ang mga ito, kung kaya't
Sa hudyat ng sentensyador ng sabungan, ay magkasabay na nga nila itong binitawan sa sahig ng sabungan. Tumalong bigla ng napakataas ng hiraw at bumuka naman ang malalapad na mga pakpak ng aming super bolek. Bumulusok pa ibaba ang hiraw. Bigla namang tumalon pa itaas ang aming super bolek. Pagbagsak sa sahig ng hiraw, ay mabilis itong tumingala sa nooy nasa ering bolek na itay. Pagbagsak ng bolek sa hiraw, ay pareho nilang pinalo ng pinalo ang bawat isa. Pareho ang laban ng dalawang mga panabong. Pinatalsik ng hiraw ang bolek at ganoon rin ang ginawa sa kanya ng bolek na itay. Parehong nangalat na ang kanilang mga balahibo at parehong-pareho ang paraan ng kanilang mga pag-atake. Dahilan upang mapaawang na't halos tumulo na at pasukan ng bangaw ang mga bibig ng mga mamumusta dahil sa sobrang pagkamangha sa bakbakan ng mga panabong. Sinasabi ko na nga ba, anak Feliciano, ang bolek ni Arnolfo ang siya nang makakatalo sa ating hiraw. Totoo po yun, Papa. Dahil may dugo nang gumagapang sa kanyang paang pinagkargahan ng tari, simbolo na ang ating hiraw ay meron ng tama ng tari galing sa bolek ni Mang Arnolfo. Ang sagot ni Feliciano sa kanyang ama, pinalawit ng paang merong kargadang tari ng bolek ang kaharap niyang nakapusturang hiraw. Ngunit mabilis itong nakaiwas doon, kung kaya't tumama lamang sa hangin ang kanyang kargadang tari. Gumanti ng pagpalo sa bolek ang hiraw. Mabilis yun. Ngunit ang dulong bahagi lang ng mahahabang pagpak ng bolek ang tinagpas ng kanyang kargadang tari. Muling magkasabay ang mga itong tumalon pa itaas at muling nagpalitan ng mga pagpalo. Naunang bumulusok paibaba ang hiraw, samantalang bago ito bumulusok paibaba, ay nagawa pa rin niyang patalsikin palayo sa kanya ang bolek. Bumagsak sa gilid o harang ng sinaunang sabungan ang bolek ni Tay, ngunit mabilis itong nakatayo. Ganoon pa may, duguan na ang kanyang kaliwang nakalaylay na pakpak at may bahid na rin ng dugo ang kanyang nakakabit na tari. Katulad ng hiraw, pareho na silang duguan dahil sumasayab na rin ang kaliwang pakpak ng hiraw. Parehong hinihingal, ngunit gusto pa rin ipagpatuloy ang bakbakan. Dinakma sila ng sentensyador at maingat niya itong kinareho. At nang pareho ng gumanti ng mga pagtuka ang mga ito'y, ay magkasabay niyang ibinaba ang mga ito. Matagal at may ilang mga segundo bago nila inatake ang isa't isa. Naunang bumanat ng pagpalo ang hiraw sa bolek, ngunit sadyang mabilis ang bolek kung ito'y ikukumpara sa hiraw, na walang saysay lamang ang lahat ng kanyang mga pagpalong yun dahil puro palayo at pag-iwas ang iginaganti ng bolek sa kanya. At nang magkaroon ng pagkakataon ang bolek ay umatake ito sa hiraw ng pakaliwa. Iiwasan pa sana yun ng hiraw, ngunit nahuli na ang hiraw dahil nang iniangat niya ang kanyang mga pakpak upang sana'y subukang tumalon at lumipad, ay bumao na kaagad sa kanyang kaliwang kilikili ang matalas at matulis na tari ng bolek. Nasundan pa yun sa kanyang parting lalamunan. Naglabasa na ang mga naipong pagkain doon at sa iba't ibang parte pa ng kanyang nakalantad na katawan, hanggang sa ito'y pumaikot-ikot na sa sahig ng sabungan at nangisay-ngisay sa mismong lupang nasa mismong tapat ng mag-amang sina Don Mariano at Feliciano. Nagbulong-bulungan ang mga tao na para bang mayroong grupo ng mga bubuyog sa aming sabungan. Hindi makapaniwala ang mga ito na natalo at pinatay ng super bolek ni Itay ang nakamamanghang hiraw nila Don Mariano, at yun ay idiniklara kaagad ng sentensyador ng sabungan matapos niyang malinaw na masuri o makumpirmang patay na nga ang hiraw. Nagbunyi sa labas ng sabungan at napasigaw pa sina Tio at ang dalawang magkaibigang Mang Noli at Mang Karding. Sa pagkapanalo ng aming bolek, ganoon rin sila Itay Arnolfo at si Mang Saulo, pati ang mga mamamustang nagtiwalang pumusta sa aming bolek, kung saan ay dalawa lang ang kanyang tinamong sugat at yun ay sa kanyang parting kaliwang hita at sa kanyang kaliwang pakpak. Binabati ko kayo, Iyo Arnolfo. Natalo kami. Natalo ng inyong super bolek ang aming hiraw at alam kong masusundan pa ito. Dahil ang panabong mo, Iho, ang susunod na panabong
at kikilalanin ng mga sabongerong nakamamanghang Super Bolek. Magmula noon ay hindi na nga dumalo kung saan-saan bang sabungan sina Don Mariano at Feliciano, at nagkatotoo ang mga sinabi ni Mang Noli at Don Mariano maging ni Mang Sirapin patungkol sa aming Bolek. Dahil sa ito'y maraming naipanalong laban na katulad ng Malagintong Panabong. Marami itong ipinahiyang mga hambog na mga sabongero at mga magtatari, hindi lamang sa aming bayan, kundi kung saan-saang lugar. Ngunit ang labis-labis naming magkakapatid at mga magpipinsan na ipinagpapasalamat dahil sa kabila ng mga katanyagan o kasikatan ng aming mga magulang, ay nananatili sila sa pagiging mapagpakumbabang mga sabongero. Nag-ipon ng pera, hindi lamang para sa amin na kanilang pamilya, kundi upang makapag-abot ng tulong sa mga kabaryo namin o kahit sinong lumapit sa amin. Walang mapagsidlan ang saya ng aming nooy nararamdaman dahil hindi binago ng tagumpay ang isip, pagkatao at pag-uugali ng aming mga magulang na wala man sa aming kulungan na katulad ng misteryosong pagkawala ng Immortal Bolek. Di lamang duso ang Super Bolek ni Itay, pero ang sunod-sunod na swerte ng aming pamilya ay nagpatuloy hanggang sa nawala sa mundo sina Itay Arnolfo, Mang Saulo, ang aming mga tiyuhin, at ang dalawang magkaibigang sina Mang Noli at Mang Karding. Ay nananatili ang kanilang kwento sa mga tao, sabongero man o hindi. Tunay ngang sa mundong ito, pag nananatili kang isang mabuting tao sa iyong kapwa, mawala ka man, ay hindi ka makakalimutan sa isip ng mga taong inabutan mo ng tulong na kahit pa'y ang tulong na kusang ipinagkaloob mo sa kanila ay nagmula sa larong kung tawagin ay sabong. At dyan po nagwawakas ang ating kwento na ating pinamagatang ang Super Bolek. Maraming salamat pong muli sa lahat ng mga nakikinig sa ating mga tampok na kwento sa ating channel na ito, Kababalaghan PH, at sa ating main channel, Mundo ng Misteryo at Kababalaghan. Muli po, maraming salamat po sa inyo.